Ito yung nilabas na power ranking ng ESPN mga bro, base to sa bagong forecast ng 2026 NBA season. Mga teams na ine-expect na magdodomina sa Western Conference na kayang tumagos sa playoffs run hanggang sa Western Conference Finals. Parang masyadong maaga yung power ranking na to, pero tuloy pa rin natin, base pa rin to mga brothers sa mga analyst ng ESPN forecast. Nananatiling nangunguna at malinaw na number 1 sa Western Conference itong OKC. Sila ang defending champ at mas may mataas na pananaw ang mga analyst at insider na ito yung isa sa pinakadominante pa rin na team sa Western. Malaki ang potential nila dahil bumalik ang buong core na sila Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren at kasama pa yung ibang starters at mga pangunahing piraso ng rotation nila. Sa summer halos wala silang malaking trade sa pre-agency. Shake-up na ginawa ang OKC, wala rin, kaya confident pa rin nga raw yung mga analyst at chemistry ng mga core na to. Hindi nila kailangan mag-reveal ng plays, rotation at defensive schemes. Marami rin silang manlalaro na mahuhusay pagdating sa depensa at switchable. Mga rim runner at mga rim protector sa lineup. Halimbawa sila Holmgren may height and shot blocking potential, habang yung mga veterano tulad nila Caruso, Hartenstein na nagbibigay ng defensive sabi dahil may positional flexibility sila. Halimbawa sila Jalen Williams bilang wing small forward, si Holmgren sa front court, si Caruso sa perimeter defense. Kaya nananatili ang OKC bilang pinaka-logical na number 1 contender sa West. Ang Rockets yung nasa top 2 team sa forecast na to dahil tinugunan nila ang malaking kakulangan nila. Pagdating sa go-to scorer, dinala nila si Kevin Durant na hindi lang sa scorer kundi veteran na may karanasan sa clutch time impact, at hindi nila ginamit at sinakripisyo yung development ng kanilang mga young core na panatili o nabigyan pa rin nila ng mas malaking responsibilidad ang mga player tulad nila Alperen Sengun, Amen Thompson, at pinanatili rin ang leadership role para kay Fred VanVleet bilang shooting bench presence. Sa tingin ng mga analyst, ang pagdating ni Durant ang nag-angat mismo sa kanilang ceiling kung maipagsama ng maayos ang experience at youth ng mga to. Nasa number 3 naman ang Nuggets dahil target ng mga to ang pag-angat ng off-season para bawasan ang workload ni Nikola Jokic at dagdagan ang shooting, spacing. Pinadala nila dyan itong si Michael Porter Jr. sa trade ng Brooklyn at nakuha nila itong si Cameron Johnson, isang sharpshooter na bumabawa sa pressure para kay Jokic na makakatulong din itong si Murray sa backcourt. At nagdagdag din yung front office ng interior relief, upgrade sa backup big at veteran wing defensive help. Mga moves na nag-aim na gawing balanse at switchable ang bench para nga dito kay Jonas Valanciunas na makakatulong nitong si Jokic sa ilalim. Binantayan ng mga analyst ang pagbabago ng team dynamic pagdating sa crunch times. Kahit bumaba ang minutes pressure kay Jokic, mawawala rin yung scoring upside para kay MPJ sa ilang sitwasyon syempre, kaya ito ay isang risk-reward trade-off na isinaalang-alang sa projection lang. Ang Timberwolves naman ang nasa top 4 team sa Western dahil sa pinaghalong star powers at defense sa kanilang core. Si Anthony Edwards bilang pangunahing scorer at si Rudy Gobert bilang defensive anchor, kasama yung ibang versatile defenders tulad nila Jaden McDaniels. Meron silang momentum mula sa mga kamakailang deep playoffs runs at maayos ang pagkakaayos ng rotation nila, lalo na kasama ang bench contributors tulad nila Nasrid, Randle, sila DiVincenzo. Ang nakikita ng mga insiders sa ESPN mga bro, kung mananatili nga raw na malusog ang buong core ng Timberwolves, lalo na sila Edwards, Gobert at sila Randle at sila Nasrid, mataas ang tsansa na maging consistent ang performance ng mga to. Pero may tanong pa rin tungkol sa depth at kung paano nila tutugunan ng bench kapag may injury o playoffs grind. LA Clippers at LA Lakers ang nasa number 5. Naglalaban yung mga yan na magkatapat sa bandang 50 wins level. Parehong nasa upper middle seed range ang Clippers at Lakers dahil parehong gumawa ng malinaw na off-season upgrades yung mga yan. Parehong may trade-offs na pumipigil sa mas mabilis na pag-angat nila sa top 5 na to. Ang Clippers nagdagdag ng depth at instant veteran scoring sa creation. Sila Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez at ang pagbabalik ni Chris Paul na nagpapalakas lalo ng scoring, playmaking at nagbibigay ng frontcourt flexibility, lalo na dito na mauugnay nila kay Kawhi at dito kay James Harden. Pero napansin ng mga analyst na pinaluma nitong kaunti ang roster nila, kaya may concern at sustainability at injury risk sa long grind ng season ng mga to.
Samantalang ang Lakers mga brother nag-sign ng DeAndre Ayton para sa interior scoring, rim presence at si Marcus Smart naman para sa perimeter defense at leadership. Mga malinaw na tugon to para sa pangangailangan ng team para isupport ang core nila mula dito kay Luka Doncic at Lolo Bron. Ngunit mayroon pa rin mga alalahanin dito ang mga analyst tungkol sa fit at injury history ng ilang veteran players nila mula nga dito kay Marcus Smart, kaya parang 2 step forward na rin at 1 steps to watch ang sitwasyon nila. May improvement pero may uncertainty pa rin sa chemistry, availability sa buong season na mangyayari sa mga to.